Afternoon guys, so welcome to my YouTube channel. I'm sorry for not having a content regarding financial literacy for the past few years, I think, kasi masyadong nabusy sa buhay ganyan. So anyway, to get straight to the point, na i-introduce ko sa inyo ngayon si Maribang, and this will help you at least ease yung financial burden na nararanasan natin, lalo tigit may nangyayaring krisis sa Middle East na apektado lahat ng buong mundo. So to get to the point, I am introducing to you the Maribank app. Ano siya parang hindi siya parang digital banking siya na affiliated sa Cbank na pinalitan na nila yung pangalan ng Maribank. So narinig niyo naman na kung ano yung track record ni Cbank. So kung ano man yung track record na narinig niyo kay Cbank, ganun din po yung si Maribank. So ang maganda dito kay Maribank kasi meron siyang mga benefits, perks and benefits. Meron siyang mga 10% discount, meron siyang voucher, meron siyang travel discount, purchase discount. Tapos kapag bibili ka pa sa ibang panig ng mundo, mas especially those OFW or yung mahilig mag-travel, so pwede natin gamitin si Maribank. At meron ding card si Maribank na pwede natin i-apply. Meron din po siyang transfer option doon sa bank niya. Tapos madalas libre yung transfer, unlike sa BDO na mayroon siyang 10 pesos na bayad via InstaPay, si GCash na 15 pesos via InstaPay, other banks na may bayad yung transfer niya. So pwede rin natin siyang gamitin pang remittance, no? So ang punto ko ngayon, paano ba tayo kikita dito kay Maribank, liban nga sa nasabi ko na pwede tayong kumita ng mga, or pwede tayong makakuha ng mga rebate or discounts na may tuturing na rin natin kita. Yun kasi, for example, you purchase 10,000 pesos na worth of goods in a certain online shopping store, tapos ang binayaran mo lang is 9,500. So napakalaki na nung 500. Sa iba, ano na nila yan, minimum wage na nila yan, di ba? So napakalaki talagang tulong din ng mga ganong diskwento. So ano pa yung iba pang pamamaraan para kumita tayo ng pera dito sa Maribank? Number one is the savings. So ang Maribanks kasi, same with the digital bank, like discarding account, meron din ganong sistema si Maribank. Si Maribank kasi nagbabayad siya on a daily basis. Yes, mababa pa rin po yung interest, but compared to commercial bank or traditional bank, mas malaki pa rin si Maribank. Nasa 3% pataas yung interest ni Maribank, unlike sa bangko na 0.25, 0.1. Depende sa bank na pag-openan mo ng account, and at the same time monthly pa yung pagbabayad o pagre-release ng interest na makukuha mo sa bangko. Kaya kahit may 1,000,000 ka sa bank, makikita mo na ang liit-liit pa rin ng halagang ibinibigay o na ibabalik sa'yo na interest. Ginagamit na nga nila yung pera mo, ang liit-liit pa. So dito sa Maribank, everyday pag open mo ng account mo, makikita mo nag-earn ng interest yung pera mo. Depende pa rin sa'yo kung magkano yan. Siyempre, mas malaking pera, mas malaki yung makukuhang interest. Number 2 is via referral code. I'll share the link below and the referral code. Kung ayaw nyo i-click yung link, pwede nyo gamitin yung referral code para kapag nag-open kayo ng account, pwede nyo siyang i-input. So you just have to go to the Play Store para sa ayaw gumamit ng link. Pagdating nyo po ng Play Store, hanapin nyo lang po yung Maribank. Ang logo po niyan ay letter M na may kulay orange, tapos i-check nyo yung review niya. Tapos after checking the review, kung satisfied kayo na that is the Maribank that I am talking about, then you download it, register kayo doon sa Maribank, and use the code, please use the code, kasi kapag hindi kayo gumamit ng code, wala kayong ma-earn na yung free na 150 pesos. So upon clicking that code, upon inputting that code on that registration, so ipapalo nyo lang po yung activation natin, no? Magpapa-verify kayo ng ID, ng identification. So isusundin nyo lang yan. Pagkatapos nun,
pending pa yung ano ninyo application. Once approved by Maribank, magdi-deposit po kayo ng 1,000 pesos. Kapag nakapag-deposit na po kayo ng 1,000 pesos, panatilihin nyo dun yung 1,000 pesos for at least 3 days para safe. Pero baka pag dinoble check nyo na yung Maribank, sabihin nyo na 1 day lang pala, sir, bakit sinabi mo pang 3 days? Just to make it safe, make it 3 days. So wala namang magiging problema yun. Ngayon, pag na-reach mo na yung 1 day or 3 days ni Maribank, makukuha mo na yung 150 pesos na earnings mo. So, pwede mo nang i-withdraw yung pera mo kung wala ka pa rin tiwala dun kay Maribank, or pwede mo nang panatilihin yung pera mo sa Maribank, and everyday you log in para makita mo yung maliliit na interest niya. And at the same time, pwede mo na rin siyang i-explore. Number 3, so nakakuha ka na ng 150. Tapos na yung earnings pa nung pera mo, 'di ba? Number 3 na pwede kang kumita, and which is hindi siya unlimited, kasi anytime soon tatanggalin na nila to, and I hope kung sino man yung nakakapanood nito, i-maximize natin yung time frame, kasi ganito yung ginagawa ng mga digital banking ba, na kapag nag-i-introduce sila para makikayat ng tao, meron silang referral code. So kapag nasatisfied na sila doon sa referral code nila, ititigil na nila 'yan. Tapos mawawala na yung rebate na 150. Tapos wala na rin magiging referral code. Kaya sana, the moment you open an Maribank account, you try to introduce to your friends also para kumita kayo. So, ang maximum na pwede mong kitain on a monthly basis via referral code is 10,000 pesos. Kailangan mo lang mag-invite ng 100 katao. So, yun yung mga paraan para kumita tayo sa Maribank. And, I know, sabihin ng iba na, ano yan, sir, scam na naman yan. Hindi po, kasi nakita nyo naman po yung progress na Cbank, no? Ang ganda ng progress niya. So pwede nyo po siyang i-double check, pwede po kayong mag-search kay internet kung legit ba tong si Maribank. Tapos sabi ko nga, pwede nyo i-click yung link, or pwede nyo gamitin yung code mismo, nang sa ganun hindi kayo ma-scam kung wala pa rin kayong tiwala. Ngayon, I totally understand on kung saan kayo nanggagaling, na syempre kapag, 'di ba, usually ang cellphone ninyo is yun na yung nagsisilbing wallet nyo, nandiyan si GCash ninyo, nandiyan yung mga online bankings ninyo, which is very delicate kapag nakapag-click ka ng mga link na hindi dapat na i-click, na magiging simbolo siya ng hacking. So I would suggest, kung wala pa rin talaga kayong tiwala doon sa mga ganitong sistema, why not use another phone which is not affiliated to your phone, or gumamit ka rin ng number na hindi affiliated din sa cellphone mo, nang sa ganon mas 100% safe ka na hindi magagalaw yung mga online banking mo. And please do that, na ihiwalay ninyo yung mga online banking ninyo sa isang cellphone nyo, tapos yung isang cellphone nyo naman is gamitin nyo siya para sa mga games, sa mga social media account, nang sa ganun maiwasan po natin yung maging biktima ng hacking system. So yun lang yun sa Maribank. So please visit the comment below, and also the caption. Sana may matutunan kayo, tapos sana i-maximize natin, kasi tulad nga ng sinabi ko, it will not it is not unlimited. So time limited lang to. So baka bukas sa makalawa tapos na yung program nila, and I hope kumita kayo via this referral code. Thank you so much, guys, and please subscribe to this YouTube channel, and sisikapin ko na gumawa pa ng mga content related to financial literacy, and eventually we will going to have this financial freedom na inaasam-asam natin in the near future. Thank you so much.